Panginoon, samahan po siya ng iba rin na Espiritu, magkaroon, Panginoon, ng mga kalakasan, tulungan niyo kami, Panginoon, na mabuksan ang isipan, magkaroon ng pagbabago, God, tulungan niyo ng Antipolo, Panginoon, na makakilala sa inyo, ito po nga aming samot na laging mahal sa lahat po, Panginoon, this day, Amen. So, makaupo na po tayo lahat. Pwede niyo po pamalan ng inyong mga katabi at pwede niyo po kumain ng inyong mga katabi at para sa ating ibang announcement, ang ating pastor ang mag-announce. Hallelujah. Okay, so magandang gabi sa inyo lahat. Awitan muna natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ba tayo nagkatanggapan? Amen. Minsan pa, the time to be happy is now. Amen. Praise the name of Jesus. Hallelujah. To be happy. To be happy is here. And the way to be happy is to make God happy in your heart and happy about you. Time to be happy is now. Hallelujah. Okay, sa kasalukuyan po ngayon ay nagaganap na konferensya sa aking bayan na tinubuan, bayan ng Lucena. Sa aking pagkakaalam, ang ilan sa mga kapatiran natin sa Panginoon, na Daughter Church ng Baclaran ay naroon, lalo na bukas, Webes at Viernes. Pastor Rico ay naroon din dahil siya ay isang speaker. Isa siya tagapagsalita, kaya naroon siya. Naroon din ang ating regional leader sa Tacloban City, Pastor Himaro Buktay. Dalawang beses siya magsasalita doon. Yun ang aking unawa doon sa brochure. Kaya so, panalangin natin sa Panginoon ang ginaganap na konferensya sa lugar na iyon, pagpalain sila ng ating Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Hindi ko pa alam kung kami makakasunod ni Mama. Siguro kapag may magkahiram ng walis tinting, masakyan namin papunta sa Kipa. May motor ka nga, hindi mo naman magamit kung ang plaka. Okay, so yun lang muna tayo at diretso na tayo. Likong tayo ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoong Diyos dahil bahagi ito, tulad ng aking sinasabi, bahagi ito sa bawat kanilang pagtitipon sa gawain ng ating Panginoon. Praise God. So, pinaniniwala, hindi na ito malaking katanungan para sa inyo, lalo na ang mga taong bukas para sa gawain ng ating Panginoon. Okay, tawagin ko si Atong para tayo pamunahan dito. Tayo manalangin sa Panginoon. Praise God. Dakila at tapat na Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Ikaw ang magpala sa bawat isa na iyong mga anak. Bless mo ang bawat isa at pagkalain, lalo na ang mga taong na walang sawa at walang pagod sa kagawa ng mabuti. God, maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. In Sampa, I will deliver. Praise the Lord. The labor of thy God, I was found by the feet of Satan, and in the labor, praise the Lord. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat sa mga manunod ko at pagpalain kayo ng Panginoon na kayo ay sumulong ka at naging henyo pagdating
galing sa pagbibigay ng musika sa Panginoon. Okay, so sino ang nakapakinig na ng kanta ng Sino ang Tunay na Baliw? Sino nakarinig na nun? Sumikat ito, 1980s, 1980s, gano'n, sumikat. Ano siya, ang dami na nag-revive ng kanyang kanta na ito. I think si ano ang original nito, si Lidisma. Tama ba? Si Lidisma. K-U-S. Yung kanyang pangalan, tapos Lidisma. Ang kanyang ano, pero ang dami na nakita ko, ang dami na pala nagsalin nitong kantang ito. At kasi ano siya eh, yung kanta niya parang makatotohanan eh, parang may patama na ano, parang meron siyang sinasabi. Parang katulad din yung kanta nung kay, ano, yung kay Yano, yung kay Dong Albay. Yung kanta, nasubikat din yun, ang dami din nag-revise nun eh. Yung kanta na ito, nung tinutukoy ko, Sino ang Baliw? Ang ganda ang kahulugan nito. Gusto ko lang maging ano sa inyo dahil mahirap kasi pag ako pang kakanta eh. Sana sipin sana iba ano ko doon, kaso mo, ano sa akin si Phil eh, na pinag-extend daw siya ng oras. So, kaya hindi siya makakapunta mang maaga. Okay, so, ipakinggan nyo na lang dito sa ano, at aking i-play na lang dito sa Juan. Kaya lang, baka yun lang ha, yan ay commercial eh. Ngayon pinabilis yan eh, pinabilis yan ni Regina Velasquez eh. Ang taas masyado na kanina. Pero yan ang original niya. Kaya ko lang i-play para makita nyo. Maganda rin kasi yung sinasabi ng kanyang awitin. Okay. Alam nyo na kung bakit ito yung ano yun dahil doon ako mangungusap. Sino nga ba ang sabi rito, sino nga ba ang tunay na baliw? Ibig sabihin, sino yung tunay na yung baliw at sino yung matino? Ang pag-iisip. Kasi doon ako mangungusap eh. Yung katinuan. Dahil mahalaga yung katinuan. Kasi sabi nito ni Lidisma, meron nagsasabi, ano, di ba, sabi niya, meron, iba ang awit na alam ko, maghapon kong magdasal, sinungaling din naman. Meron na yung kumanta ng lalaki. Di ba? Kasi
bingo lang tayo, hindi ko na maintindihan. So, nakimas kayo sa akin sa aklat ng Marcos sa chapter 5, verse 1 to 15. Medyo mahaba-haba ito, pero mahalaga natin mabasa ito. Marcos sa chapter 5, beginning verse 1 to 15. At nagsidating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga Gadareno. At paglunsad niya sa daong, pagdakay sinalubong siya ng galing sa mga libingan ng isang lalaki na may isang kalumal-dumal na espiritu, na tumatahan sa mga libingan at sino may hindi siya magapos kahit ng tanikala, sapagkat madalas na siya ginagapos ng mga damal at mga tanikala at pinagpapatid-patid niya ang mga tanikala at pinagbabali-bali ang mga damal at walang taong may lakas na makasupil sa kanya. At palagi sa gabing araw ay nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ng sarili ng mga bato. At pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus ay tumakbo siya at kanyang sinamba. At nagsisigaw ng malakas na tinig na kanyang sinasabi, ano ang pakialam ko sa iyo? Jesus, ikaw na anak ng Diyos ng kataas-taasan, kita'y pinamamanikan, alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan. Sapagkat sinabi niya sa kanya, lumabas ka sa taong ito, ikaw na karumal-dumal na espiritu. At tinanong niya siya, ano ang pangalan mo? At sinabi niya sa kanya, Pulutong ang pangalan ko, sapagkat marami kami. At ipinamanig na mainam sa kanya na huwag silang palayasin sa lupaing yaon, at sa libis ng bundok na iyaon ay may isang malaking kawan ng mga baboy na nagsisipanginahin. At nanananghik sila sa kanya na nagsisipagsabi, paparuunin mo kami sa mga baboy upang kami magsipasok sa kanila. At ipinahintulot niya sa kanila at ang mga karumal-dumal na espiritu ay nangagsilabas at nagsipasok sa mga baboy at ang kawan ay nagpadaluhong sa bangin hanggang sa dagat na sila ay may mga 2,000 at sila ay nanalunod sa dagat. At nagsitaka sa mga tagapag-alaga ng mga yaon at ibinalita sa bayan at sa mga bukid at nagsiparoon ang mga tao upang makita kung ano ang nangyari. At nagsiparoon sila kay Jesus at nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na nakaupo, nakapanamit at matino. Dito ko po kinuha yung aking pangangaral. Nakapanamit at matino ang kanyang pag-iisip. Sa makatuwid bagay, siyang nagkaroon ng isang pulutong at siya'y nangatakot. May kasunod pa yan, di pa tapos yung kasaysayan, kaya lang nasyado ng mahaba. Sa personal nyo na lang pagbabasa kung gusto nyo pang ituloy yung kasaysayan ng lalaki na yan. Dahil mo na panandali ang manalangin, dakila at tapat na Diyos, kamailikha ng langit at ng lupa, pagpalain mo ang iyong salita, mausap ka sa amin mga puso, at tulungan mo po kami, makuha namin ang nararapat. Magtaglay ang bawat isa sa amin na maayos na pag-iisip. God, marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang dami kong kanina, kung ano yung gagawin kong taksa. Minsan naisip ko, ang taong may tamang pag-iisip. Kaya sabi ko, parang ang bigat naman ng dati. May tamang pag-iisip. Naisip ko na lang, medyo pinaano ko ng konti. Kaya ay pinabuti ko ng konti. Kaya pinaksaan ko ito, good thinking. Ang mabuting pag-iisip. Kailangan ng tao yun, ang mabuting pag-iisip. At napakahalaga yun. Kaya tulad ng ating pinarinig sa inyo, sumikat yun, 1980, sino nga ba ang tunay na baliw? Kasi kung tinapos natin yung mahaba kasi 6 minutes, ang tinutukoy mo maraming, ganda yung niya eh. Ang ganda yung meaning ng kanta niya eh. Yung sabi niya,
Ari, araw, pati araw at buwan. Ang ganda yung ano niya. Parang sinasabi niya, sino pwedeng magsabi na siya ay may matinong pag-iisip? Yun ang ibig tukuyin ng kanta. Sino makapagsasabing siya ay may matinong pag-iisip? Kaya una, nais kong bigyan muna ng pansin, nais kong talakayin. Kaya kung sinabi mahalaga, yung may mabuti kang pag-iisip o yung mayroong tama kang pag-iisip, dahil hindi ka pwedeng magtayo ng anumang uri ng relasyon kung wala ka sa tamang pag-iisip o sa mabuting pag-iisip. Tingnan mo yung baliw dyan sa plaza, lalakad ng lubot ba? Tingnan mo, wala ka makikita ang karelasyon o sino man. Alam ko, mayroon siyang kamag-anak. Pero dahil na wala na sa kanya yung tamang pag-iisip, hindi na siya makapag-build up ng relasyon. Anumang uri ng relasyon. Kaya hindi ka pwedeng magtayo ng anumang uri ng relasyon kung wala ka talagang tinatawag na mabuting pag-iisip. Kaya ang pagsasagawa ng mabuting relasyon ay kailangan ng mabuting pag-iisip. Pangalawa, hindi ka makagagawa ng relasyon sa Diyos nang wala kang mabuting pag-iisip. Tandaan din natin yun. Dahil sinabi ng Bible, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, buong kaluluwa mo, at ng buong mong pag-iisip. Pag sinabing buo, matino. Kasi pag sinabi hindi matino, kulang-kulang. Di ba? Kaya yung ibig doon, at sinabi doon, kaya doon ko nakikita, naunawaan, wala ka lang baliw na papasok ng langit. So, ang totoo doon, kasi ang langit ay perfect. May sinulat si Apostol Pablo na walang bagay na hindi perfecto ang papasok sa langit. Nangusap siya doon yung kapansanan ng tao. Eh, siyempre kasama yung kapansanan din yun. Na walang pilay na napasok sa kalian. Kaya sabi ang Apostol Pablo, yung mga may pilay, mayroong pingkaw, sa muling pagkabuhay na muli, sa mga mananampalataya, yung kapansanan nila, yung kapintasan nila, yung mapapalitan ng walang kapintasan. Kaya nasabi ko yung sa mga nakakausap kong iba, ay, ganyan ang ilong ka pa. Walang problema, Kristiyano ka naman. Dahil pag ikaw ay muli ng nabuhay, perfect na ang ilong mo. Oo, papagday na ng perfect na ilong, ng maayos na ilong. Kaya yun na nga, sinabi ko, papasok sa langit. Amen. Nawala sa tamang pag-iisip. Lahat ng papasok sa langit ay nasa tamang pag-iisip. Kaya uulitin ko, hindi talaga totoo. Yung sa atin ang wala nakatitiyak ng kaligtasan. Pag ikay nagising ay nasa langit, salamat. Kung nagising ka na sa impyerno, malas mo. Hindi totoo yan. Pinag-ahandaan niya. Verse 4, ito yung sabi dito, sabi dito kasi, at kalimitan, ang taong wala sa tamang pag-iisip ay malakas. Ako'y naniniwala, hindi lang yun eh, sabihin natin, hindi kasi poses yun eh. Kasi ang poses, hindi lamang yun yung poses na tinanginibabawang ka, na manipulate ka ng evil spirit. Yung kasi yung takbo ng ating ano eh. Meron kasing mga bagay na kinokontrol ang isip, ang kumokontrol emosyon. Totoo yan. Emosyon. Hindi ko pwede na online tayo kasi may personal akong nananagan yan. Nawawala siya sa sarili niya. Ginawa ko lahat, nireview ko in Jesus' name. Nawawala. Sa pangalan ni Jesus na tagang Nazaret, nag-iisang anak ng Diyos na buhay, lumayas ka. Ano po natin? Kumpleto na yun. Kulang na lang, isama ko December 5 o December 25 ipinanganak. Wala talaga. Alam mo ang dahilan? Kasi ang nagmamanipulate sa kanya yung emosyon niya. Yung damdamin niya. Yung malakas. Kaya nga sabi ko, ang kalimitan ng taong wala sa tamang pag-iisip ay malakas kaysa mga taong nasa tamang pag-iisip.
talo, yung mga nasa tamang pag-iisip, hindi mo makontrol. Ito yan. Yung ating teksto, basahin natin, balikan natin. Sapagkat madalas na siya ginagapos ng mga daman at mga tanikala at pinagpapatig-patig niya ang mga tanikala at pinagbabali-bali ang mga daman at walang taong may lakas na makasutil sa kanya. Kaya siya itinatali, kaya siya isinusulping dahil mali ang kanyang ginagawa, dahil hindi tama ang pag-iisip niya. Kaya ang sumusupil sa kanya ay yung mga taong nasa tamang pag-iisip. Pero makikita mo ito, pinapatid-patid niya. Yung sabi dito, yung mga damal, yung malalakas na mga pinanggagapo sa mga malalakas na hayop, pinagpapatid-patid niya. Kung i-apply natin sa atin yan, yung mga payo, yung mga advice, counseling, pinagpapatid-patid niya. Hindi na makontrol. Bakit? Wala sa tama. Huwag na natin ituloy. Kaya maano yun, yung damdamin, mahirap kontrolin ang damdamin sa totoo lang. Higit na malakas yan kaysa mga taong nasa tama ang pag-iisip. Pangalawa na nais kong bigyan ng pansin, how do you know that we are in good spirit? Paano natin malalaman? Spirit ang tinaan na dito binanggit Pero yung tinutukoy doon yung pag-iisip. Paano mo malalaman na tayo ay nasa mabuting pag-iisip? Una, marunong mag-balanse. Totoo naman yan. Tira mo yung mga baliw dyan, hindi naliligo. Kasi hindi marunong mag-balanse. Kaya dapat, ang taong nasa tamang pag-iisip, marunong mag-balanse. Alam mo yung mabuti. Ano ang ibig ko sabihin? Mag-isip ka kung yung ginagawa mo yung mabuti o tama o kailangan kontrolin. Tingnan ko kayo na isang halimbawa. Narinig kasi ako na ibinibigyan ng counseling. Sumagot siya, sabi niya, kayo kasi ang nagturo sa akin na maging mabuti. Sabi ko sa isip ko, ba parang hindi yun? Halimbawa, ganito. Gamitin kong halimbawa, nag-aral ka, medtech. Tinuruan ka kung paano sumuri ng dumi o tayo. Hindi ko mo dahil tinuro sa iyo yun sa school ng Master of Alon, lahat na ng tayo ay iyong kakalimutin o dumi. Pupunta ka sa kapitbahay, dahil nag-master po ako sa dumi ng tao Pwede po ba makita yung dumi ka sa inyo? Hindi na related sa inyo yun. Bagamat nag-aral ka patungkol sa pagsusuri ng dumi, hindi ibig sabihin mo lahat ng dumi, pakikialaman mo. Maliban na lang na related sa iyo kung ito ay pasyente mo. Tama ba ako? Kaya hindi totoo. Yung pagkaganon-bigay ka ng gano'n, tinuruan nyo kasi ako maging mabuti. Tama yun. Pero hindi naman ibig sabihin dahil tinuruan ka maging mabuti, hindi ka na magbabalanse. Hindi ka na mag-iisip ng tama. Kaya ang tunay, ang taong nasa tama, ang mabuting pag-iisip, marunong magbalanse ng isipan. Hindi natin may kakailangan. Lucas chapter 15, verse 17, yung kasaysayan ng alipong anak, kaya naging memory verse ko yan. At sabi doon, at nang mapag-isip-isip ng lalaki na sa kanyang bahay, sa tahanan niya, ang mga tagapag-alaga ng kanyang ama ay kumakain ng sagana. Samantalang siya nag-aalaga ng baboy at siya natugutom at nakikipag-agawan sa pagkain ng baboy. Kaya pinalansin niya yung oras niya. Kung dito ako yung oras yung kanyang katayuan, kung dito ako magpapaka-alipin, mas maigi pang magpaka-alipin sa aking ama. Kaya pumalit siya. Ang tama doon, ang tawag doon, mabuting pag-iisip. Then marunong ka mag-balanse. Nakuha niyo na? Pangalawa, na ibig kong bigyan ng pansin, nag-iisip ng ikabubuti.
Yan ang dapat natin maunawaan. Nag-iisip ka ng ikabubuti. Pag ikaw ay nasa mabuting pag-iisip, nag-iisip ka ng ikabubuti. Pag sinabi kasi ng ikabubuti, pag sinabi ikabubuti, ibig sabihin mo, walang nasasagasaan. Wala kang nasasaktan. Kaya hindi totoo nga yung sabing love is blind. Minamahal mo yung tao kahit alam mong may asawa, mamahalin mo. Hindi yung ikabubuti. Nakukuha nyo ba yung ibig ko sabihin? Gumagamit ako ng mga illustration para magliwanag sa inyong isipan. Kaya ang isang taong nag-iisip ng ikabubuti, hindi kontrolado ng emosyon. Yun na huwag niyong kalilimutan. Huwag niyong kalilimutan na emosyon ay nanggagaling sa damdamin o puso. Ang puso, sabi nga, ay walang isip. Kaya kailangan hindi puso ang gamitin mo kundi ito. Dahil ang puso ay walang pag-iisip. Basta ang alam ng puso, tibok lang ng tibok yan. Wala yan ito. Kaya ang pag-iisip, inilagay ay sa pinakamataas sa ulo, ibig sabihin, hindi emosyon ang gagamitin mo, kundi ito. Pangatlo, sa pangalawang puntos, ang isip ay pabor sa mas makabubuti. Ito, pakinggan yung maigi. Kasi ito yung gusto kong paabot talaga sa inyo. Ang isip ay pabor sa mas makabubuti. Meron kasi mga bagay na mabuti, pero ang tao na sa tamang pag-iisip, ang pinipili ay ang mas makabubuti. Nakukuha niyo yung ibig sabihin? Mabuti yan! Pero, mas makabubuti kung lahat tayo ay masaya. Nakukuha niyo ba yung ibig sabihin? Yung higit. Yun ang ibig sabihin. Tingnan niyo ito. Ito halimbawa na ito. Lucas chapter 6 verse 32 to 35. At kung kayo, si Jesus ang nagsasalita rito, at kung kayo magsisiibig sa mga nagsisiibig sa inyo, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Sapagkat ang makasalanan man ay nagsisiibig sa kanila. So, ibig sabihin, ang magbigay ka doon sa nagbibigay sa iyo ay mabuti. Pero ang ibig sabihin ng Panginoon, higit na mas mabuti yung magbigay ka sa kaaway mo. Nakukuha nyo ngayon, ibig sabihin ko. Ituloy natin. At kung magsigawa kayo ng mabuti sa nagsisigawa sa inyo ng mabuti, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Sapagkat ganito rin ang ginagawa ng makasalanan. 34. At kung kayo'y magpapahiram doon sa inaasahan ninyo may tatanggapin, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Ang mga makasalanan may nagpapahiram sa mga makasalanan upang muli magsitanggap ng gayon din. Datapwat, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo sila ng mabuti, at magpahiram kayo sa na kailanman ay huwag mawalan ng pag-asa at malakihan sa inyo'y magiging ganti, at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siyang magandang loob sa mga walang turing at sa masasama. Kaya ulitin ko, yung magpahiram ka at gumawa ka ng mabuti sa mga taong mabuti sa iyo ay mabuti. Pero yung para sa Panginoon, higit na mas mabuti yung magpahiram ka sa mga taong alam mong walang ibabalik sa iyo dahil walang trabaho. Mas mabuting gumawa ka ng mabuti ay doon sa taong kaaway mo. Yun ang ibig sabihin nun. Kasi hindi natin minsan maunawaan eh. Minsan sinabi nga ng Bible eh. Ano sabi ng Biblia? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kaya lang minsan, ang gusto natin, unahin mo muna yung gusto ko. At pag binigay mo yung gusto ko, gagawin kong inspirasyon para
gawin ko yung gustuhan mo. Hindi tama yun eh. Kaya nga sinabi, seek ye first the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Another example, tingnan nyo natin ito. Matthew 18, verse 8 to 9. Ganito ang sabi, at kung ang kamay mo o ang paa mo ay makapagpatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon. Mabuti pa sa iyong pumasok sa buhay na tingkaw o pilari, kaysa may dalawang kamay o dalawang paa na itubulit ka sa apoy na walang hanggan. Hindi, marami nami misinterpret ito. Nalilito sila. Hindi ibig sabihin nun, ikaw, may paa ka, o may dalawa kang kamay, kaya putulin mo yung isa. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang tinutukoy dito ng Panginoon, mabuti yung may dalawa kang kamay. Mabuti yun. Pero higit na mas mabuti, nag-iisa lang ang kamay mo at paa mo, papunta ka naman sa langit. Kaya tinutukoy dito ng Panginoon lagi, yung pinakamabuti. Kaya ang taong nasa mabuting pag-iisip, ang iniisip niya yung pinakamabuti. Hindi yung mabuti, kundi yung pinakamabuti. Kasi pag sinabi mong mabuti, ikaw yun eh. Yun yung damdamin mo eh. Yun yung kagustuhan mo. Pero pag sinabi mong pinakamabuti, yun. That's yun. Yun ang pinakamabuti. Yung mabuti, ikaw yun, emosyon mo yun. Pero ang pinakamabuti, yun. Yun ang the best. Yun ang dapat natin maunawaan. Ituloy natin, at kung ang mata mo ay makapagpatisod sa iyo, dukitin mo at iyong itapon. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na iisang mata kaysa may dalawang mata na ibubulit ka sa apoy na hindi. Hindi ibig sabihin nun, masama may dalawang mata. Mabuti ang may dalawang mata. Pero kung yung dalawa mong mata ang nagiging dahilan, kaya lagi kang nanonood ng porno, dukitin mo. Mas mabuti pa sa iyong iisa lang ang mata mo. Isa may dalawa kang mata na puro kakalbala naman ang pinapanood mo. Yun ang ibig sabihin nun, yung pinakamabuti. Another example, Lucas chapter 10 verse 38 to 42. Sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, pumasok siya sa isang nayon at isang babaeng na nangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay. At siya may isang kapatid na tinatawag na Maria na nauupo rin naman sa paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Ngunit si Marta, naray ito yung panganay, ay naliligalig sa maraming paglilingkod. At siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala ba kang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na magtingkod na mag-isa? Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Diba? Alam mo kung bakit hindi siya nilibyok ng Panginoon? Mabuti yung ginagawa ni Marta. Mabuti yun. Kaya habang siya nagpapayulis study sa Jesus, nagluluto siya ng magiging merienda. Pero mabuti yun. Gaganahan ako pag ako magpapayulis study na alam mo, pagkatapos ng payulis study, nakahihingan ka ng masasarap na pagkain, may merienda. Abay, maganda yun. Di ba? Mabuti yun. Kaya nang nagreklamo si Marta. Dahil si Maria ang mas pinili ay ang makinig ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya, wala nga naman ba sa iyo na ako'y mapagod sa paghahanda ng kakainin natin at hindi ako tinutulungan ng kapatid ko niya? Ang sagot ni Jesus ito. Datapwat sumagot ang Panginoon, sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapwat isang bagay ang kinakailangan, yung pinakamabuti. Sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalis niya sa kanya. Kaya kung nagtatrabaho ka, for the sake na gusto mo makasuporta sa gawain ng Diyos, mabuti na. Pero para sa Panginoon, ang pinakamabuti ay ang makinig ng salita ng Diyos. Yung sa dami ng binasa mo, makikita mo ang Diyos ay pumapako hindi dun sa mabuti, kundi dun sa pinakamabuti. Dahil uulitin ko, dahil ang mabuti
tayo yun. Pero ang pinakamabuti, Diyos. Ang Panginoon ay naghahangad ng pinakamabuting pag-iisip. Hangad yan ng Panginoon. Tingnan ninyo. Yung ating teksto, balik tayo doon. Marcos sa chapter 5 verse 18 to 19. At habang magaling na dito yung naposes, magaling na siya. Yun nga, sabi ron, at siya'y may matinong pag-iisip. Kaya ang sabi rito, nung siya'y magaling na, ang sabi rito, verse 18, at habang lumululan, kaalis na si Jesus. Kasi pinagtabuyan siya ng mga tao dahil ang kagalingan ng lalaki, kalayaan mula sa masamang espiritu, nagpunga ng pagkalunod ng 2,000 baboy. Ay farm yun. Kaya pinalis siya, malulugi kami sa inyo. Umalis ka rito. Kaya minsan may mga taong takot sa mga taong tumitino ang pag-iisip. May tao talagang ganun. Takot pag ang isang tao ay tumitino ang pag-iisip. Marcos sa chapter 5, palis na ang Panginoon, verse 18, kaya nasa ang lalaki na sumama sa Panginoon. Mabuti yun para sa Panginoon. Pero hindi pinahintulot ng Panginoon. Ang dahilan ito. Marcos sa chapter 5, verse 18 to 19. At habang lumululan siya sa daong, ay ipinamalik sa kanya ng inaalihan ng mga demonyo na siya ipagsama niya at hindi niya itinulot sa kanya kundi sa kanya sinabi, umuwi ka sa iyong bahay at sa iyong mga kaibigan at sabihin mo sa kanila kung gaano kadakilang bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong kinaawaan kanya. Kung tutuusin, maganda yun. 12 alagad niya, magiging 13. Kasi yung isa, nagtas niyang sumunod sa kanya. Pagkatapos tumalik, pero hindi niya pinahintulot ang dahilan. Kasi pinalayas na siya doon sa lugar niya yun. Kaya kung isasama pa niya yung nakalaya sa pagkaalipin, wala nang magpapatutuo. Kailangan ang gagawin ay makakilala sa Panginoon. Kaya hindi niya sinama. Mas mabuti na ikaw ay manatili rito at sabihin mo sa mga magulang mo at mga kaibigan mo kung ano ang ginawa sa iyo ng Panginoon. Kaysa siya ay maging followers niya personal. Nakuha niyo? Kaya dito mo makikita na ang Diyos ay pumapabor sa pinakamabuti. Mark chapter 5 verse 20, ito karugtong at siya yumao ng kanyang lakad at nagkasimulang ihayag sa Decapolis kung gaano kadakilang mga bagay ang sa kanya'y ginawa ni Jesus at nagtaka ang lahat ng mga tao. Pinalis nila si Jesus, hindi nakapangarang si Jesus, pero yung taong tumino ang pag-iisip, hindi niya sinama, kaya yung taong may matino ang pag-iisip, siya ang gumawa ng mga bagay na hindi niya nagawa. Kaya yun, doon mo makikita na ang Panginoon ay pumapabor sa taong may gumagawa ng pinakamabuti. Hindi yung basta mabuti, kundi pinakamabuti. Isa pang bagay, ang Diyos ay naghahangad ng pinakamabuti, hindi lang si Jesus, kundi ang Diyos. Erong kasaysayan sa Bible na ipinagsama ng Panginoon si Juan, si Andres at si Pedro, at umakyat sila sa bundok. Doon sa bundok, nag-iba ang anyo ni Jesus. Pumuti siya ng puting-puti, nakasiming puti ng liwanag ng araw. At nakita ng mga alagad na si Moises at si Elias. Dahil sa nakita nila yun, hindi malaman ng mga alagad nila pero kung gagawin, kaya gumawa sila ng inaakala nilang mabuti. Kaya sabi nila, Panginoon, mas makakabuting dumito na lang tayo. Igagawa kita ng kubol, ng bahay mo rito, at igagawa ko rin ng pupul si Moises at si Elias. Mabuti yung ginawa ni na Pedro. Mabuti yun, hindi yung masama. Pero sumagot ang Diyos. Para sa Diyos, ito ang pinakamabuti. Matthew chapter 17 verse 4 to 6. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin ang tayo'y dumito kung ibig mo, igagawa ako rito ng tatlong tabernakulo, ang isa-ay sa iyo, ang isa kay Moises at ang isa kay Elias. Samantalang nagsasalita pa siya, hindi umiibig si Jesus
Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Mabuti ang igawa sila ng kahingahan. Respeto at igalang ang Panginoon. Pero mas makabubuti magpasakop sila at huwag pangunahan si Jesus. Yun ang ibig sabihin mo. Yun ang pinakamabuti. At nang marinig ito ng mga alagay na nasubasok sila at lubhang mga tao. Kagawain, hindi kasalanan ang maghangad ng mabuti. Kasalanan ba ang maghangad ng mabuti? Hindi. Kagawain, nais kong maging tapat sa inyo. Nais kong maging tapat sa inyo. Mayroon akong anak na babae. At mayroon din akong anak na lalaki. Huwag sana ninyo ma-misinterpret na minsan, si Pastor, ina-underrated din ang ginagawa namin o minamaliit kami. Dahil ba kami ay ganito lang, hindi kami pwedeng magkagusto sa anak niya. Walang masama. Ito ay sign na ang tao ay nasa tamang pag-iisip. Pero nais kong ipaabot sa inyo, hindi masama. Ito dapat natin maunawaan, katulad na sinabi ko, hindi masama magkaroon tayo ng babae yan, lalaki yan. Pero dapat natin maunawaan na ako bilang ama ay naghahangad din ng pinakamabuti para sa aking anak. Lumagay man kayo sa aking katayuan, magkakaanak din kayo at maghahangad din kayo ng pinakamabuti para sa anak niyo. Nangangarap din ako na ang aking anak ay magkakaroon ng pastor na asawa. Hindi lang pastor, lawyer. Pagkatapos ay pastor, katulad ni Atty. Julio Cesar Llamas. Pastor na pero abogado pa. Tatayo sa unahan sa konferensya. Hindi man ako doon makatayo, naghahangatin ako ng pinakamabuti na nakita ko na siya tumatayo sa unahan, asawa ng aking anak. Hindi mo maalis yun sa mga magulang. Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Eh, ang masama kasi no, wala namang makitang mabuti, wala namang masabing mabuti, ayaw pa sa pinakamabuti. At ano ang pinakamabuti? Ipinangalan ko na nakaraan linggo, Merkules, ang pinakamabuti sa Panginoon ay hindi yung gwapo, hindi yung edukado, hindi yung mayaman. Ang pinakamabuti sa harapan ng Diyos ay yung sumusunod sa Diyos. Naghahangad na ang Diyos ay paglingkuran ng pinakamataas na paglilingkod. Yun po ang pinakamabuti. At ako pinaghahangad ng ganun sa mga anak ko. Hindi hitsura ang tinitingnan ko, hindi edukasyon. Ang masaklap nun, laglag na nga sa sukatan ng edukasyon. Laglag na nga sa panlabas ng kaanyuan. Hindi pa wala ka pang makitang mabuti. Okay, sana nga sa akin. Ang loob sa akin. Huwag niyo akong mamainis ang interpret. Mahal ko kayong lahat. At gusto ko maabot ninyo ang pina-aabot sa inyo ng Panginoon. Pero igalang naman din ninyo ako, unawain ninyo ako bilang ama na mahal ko ang anak ko. At nangangarap din ako sila yung magkaroon ng kasambay, kasama sa buhay. Kung hindi man pastor, kung hindi naman conference speaker, at least supporter sa church. Ano ibig sabihin? Sinusuportahan, nagbibigay ng kalahating milyon sa konferensya. Kasi gano'n yan eh. Kung hindi ka magpapastor, hindi ka maglilingkod sa Panginoon, anong pwede mong gawin sa Panginoon? Kasi lahat tayo, hindi naman talaga magiging pastor.
makita ko talagang kitang-kita mo. Dahil yun ang pinakamabuti sa Panginoon eh. Ang masama, tandaan mo, hindi masama ang maging mayaman at magkaroon ng maraming ari-arian. Ang masama ay ang hindi ka pumili ng pinakamabuti sa Diyos. Ang pinakamabuti ang sumunod sa salita ng Diyos. Yung halimbawa ko, the rich young ruler. Yung pangaral ko nung nakaraan. May kulang pa sa iyo isa. Mayaman siya. Marami siyang pera. Pero ang gusto ng Panginoon, hindi yung kayamanan, dahil hindi nga tumitingin ng Panginoon sa kayamanan. Ang tinitingnan ng Panginoon, gano'ng kataas ang pagsunod mo sa Kanya. So, nakapamili ko sabihin. Pangatlo, at dito ako magtatapos, a mind that is not affected by others. Yung may sariling paninindigan. Yung hindi parang kawayan lang kapag sa hinipan ng hangin doon na ko. Hindi pa pakanan. Doon na kayo. Ganyan lang kawayan. Walang sariling desisyon, walang sarili. Pag nawala na yung mga kabarkada, wala na rin. Pag hindi na nalangin yung mga kabarkada, hindi na rin mananalangin. Hindi na ibig ko sabihin. Dahil yung kasi ang palatandaan ng isang tao ay mabuti ang kaisipan. Ang isipan ay hindi apektado ng sanlibutan. Alam ko, wala akong alam sa galawan at takbo ng mga senador. Gabinete, pero palagay ko kung bakit maraming kurap sa Senado, walang pinagkaiba yan sa karanasan ko paghahanap buhay. Na minsan nag-apply akong driver sa isang malaking kumpanya sa Quezon. Nag-apply ako truck driver, 10-wheeler driver. Nakapasa naman ako. Pinarod test sa akin yung truck. Nakapasa naman ako. Yung truck na talagang mga heavy truck talaga. Nakapasa naman ako, kinargahan yung truck ko. Kaya lang, kinakargahan ko yung truck ko, kasi kalmitan yung mga ganyan, nanabiyahe ang madaling araw kasi ba ng truck ban. Lumapit sa akin yung mga kapwa ko driver. Brad, alam mo na siguro kung anong galawan dito. Ano yun? Ano na kasi magpapaihi ka na dito. Hindi tayo mabubuhay sa monthly salary natin. Lumakang na kami ng discard. Yun yung isang ginagawa namin. Kaya dapat gawin mo rin yun. Sabi ko, born again ako, hindi ako nagawa ng ganyan eh. Kaya pakisama lang. Hindi mo po hindi ko rin. Yan ay mahalagaan. Pag pinultank namin ng diesel ang aming truck, umuuwi kami ng ubus. Naubos ang biyahe. Pero ang totoo nun, ibininta namin 4 taon dito. Ibininta namin sa mga driver ng jeep. Ngayon, kung umuuwi ka, pupultang yan ka, wala 200 liter, isang drum yun. Pag umuwi ka na mayroong 100 litro pa, magiging katanungan sa kanila, bakit kami lahat ubos? Ba't ikaw, parehas lang naman ang pinanggalingan natin, may natira sa iyo at 100 litro. Eh, paano mo na rin kami ibino? Magkakasama na. Ginawa ko, susuruhan ko. Sabi ko, hindi kaya na naman ko kung natin ako eh. Ayoko makipag-compromise, kaya naman ginawa ko, hindi ako bumaya. Hindi na ako bumaya. Kaya ang tawag ng engineer, Rami, asan ka na? Andito na ang pahinanti mo, 2 pahinanti mo, narito. Asan ka na? Kargado na yung truck mo eh. Hindi ko sinasabi. Nalagay ko sa Senado din. Hindi mo kalingan. Bawal tayo magsalita ng ano. Paniro, hindi born again ako eh. Diba? Sabihin na, ay walang pagkawa yung taga-Bulacan. Asa ano ba eh? Makahalata eh. Hindi po pwede, maapektuhan yung iba eh. Kaya nagkaroon siguro ng issue yung taga-Bulacan na anak ng pastor, na senador.
Kung ano yung ibig ko sabihin, yun naman yung ano ko lang, kaisipan ko lang kung bakit gano'n. Kasi lahat yan, gumagawa yan. Hindi lang nakakabuking, nagkataon lang si Bumibilla lang ang nabuking ng ano, ng diritsaan. Ang dami yan, nako. Kaya ang isip ng tao, masasabi natin na sa tamang pag-iisip, hindi nakikiayon sa sanlibutan. Hiwalay sa takbo ng pag-iisip ng sanlibutan. Yun ang nasa tamang pag-iisip. Kaya nasabi ko, hindi ko umuuso sa labas ang ligawan. Gagawin mo ito ng paligid. Ako niya, ibig sabihin. Romans chapter 12 verse 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, pinamamalik ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaya-ayon sa Diyos na siya ninyong katampakang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ako yan. Pangalawa, napunto sa pangatlong punto sa binibigyan ko ng pansin, ang isipan ay nakatuno o nakatutok sa itaas. Makatulad din sinabi ko sa inyo, alam nyo, ang isip ng tao, walang pinakaiba yan sa instrumento, sa gitara. Naitutuno yan. Naitutuno ang isip ng tao. Kaya nga, may nababalik, pag naitutuno mo ang isipan mo sa mga depression, sa mga ano, kaya sabi ni Robin, awik ng mga kabataan ngayon, hindi ka tulad ng kabataan namin. Kaya ngayon, si Pulitan, napapakamatay na eh. Sabi nila, di ba? Kakatiwa ka, tumatalo na sa bubong sa ano yun, kawawa yung driver, bigla naipit yung kaya hindi ka. Hindi lang dito tingin lagi. Minsan gano'n din. Ginagawa ko na. Then mga biglang may bumagsak. Mabangga mo yun, tilapon, patay ka. Ulong ka nun. Minsan ang batas natin, may butas din eh. Dapat ang isipan ay nakatuno, nakatutok sa itaas. Colossians chapter 3 verse 1 to 4. Kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo, yung ibig sabihin ilagak, itono ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo'y na ating buhay ay maaya na rin kayo nakasama niya sa kaluwalhatian. Marami pa saan ito, kaya lang 43 minutes na ako. So dito mo na ito nakapuso. Ang kapatid sa Panginoon, uulitin ko. Dahil baka ma-misinterpret ninyo ako. Amen? Walang taong hindi kasalanan ang mag-isip ng pinakamabuti para sa ating mga sarili o sa ating mga anak at pamilya. Ngayon, kung iniisip naman natin, hindi, katulad ng sinabi ko, ang tinitingnan mo hindi ito. Kasi lahat ng anak ko, sa totoo lang, dalawa pa lang pala. Nandiyan si Michael. Hindi ako nag-request sa kanila. Isa lang yan. Michael, isang beses lang nangyari sa buhay yan. Ang babae, gusto ko ay grande ang kasal. Di ba, tanong ako ng isang termo, aking daw na taas, baba na, Amerikano. Doon tayo sa Vikings. Lahat ng ano, hindi ako nag-request ng ganyan. Kasi hindi ako tumitingin sa yaman, hindi ako tumitingin sa ano, kahit kay Phil, hindi ko sinabi, nag-iisa ko ang pangalan kong anak ko. Nakakahiya, kilala yan ang buong Father's house. Kaya Phil, kailangan ano, bongga. Kaya mo naman, di ba? Meron kang lula sa amin, lula sa amin. Amerika, hindi ako nag-request ng ganyan. Alam mo, ang ano ko lang talaga, mag-iisip ko sa
pinakamabuti sa Diyos. Iyan natin ang ating mga ulo. Nangusap ako sa isang simple payak na Panginoon. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Alam niyo, kung gagawin lang natin yung pinakamabuti, uulitin ko yung sinabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Lahat ng itinitibok ng puso mo, ibibigay sa iyo. Nangyari yan doon sa amin. Quezon Province. May mga disciple doon. Wala talaga, ang hirap talaga. Sabi nga ng pastor mo, nung aming pastor mo, nagatubuhay pa. Ay talagang, ay walang sino matatanggap kundi ang kanyang nanay na. Pero alam nyo, yung magagandang babae doon at graduate. Yung iba yung graduate ng MASCO, yung isa yung graduate ng college. Ang napangasawa lang, high school graduate. Pero ngayon lahat, pastor. Alam mo bakit? Binaan nila sa kapapaan. Na-reward yan kung ano yung gusto mo. Ang sabi nga ng Panginoon, seek ye first. Unahin mo ako. Unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng bagay ay idaragdag ko sa iyo. Jowa, kasama yan. Kaya malang, karangalan, maayos sa kababayan, ibibigay ng Diyos. Yes, also ito. Tayo lahat ito ngayon, awitan natin ang Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Nag-usap ako simple Panginoon sa good thinking. Tamang pag-iisip. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Your love into my heart. I'm coming back to your heart. Worship. Habang hinihimig ang awit ito, magpapakasakali ako sa online. Napakinggan mo ang pangaral na ito. Good thinking. Mabuti yung pag-iisip. Iba-iba ang aspeto ng tao pagdating sa matinong pag-iisip. Pero ito pinag-aralan natin, yan ay isang halimbawa ng matinong pag-iisip. Kumikilala sa ating Panginoon. Huwag natin kalilimutan. Ang sabi doon sa teksto natin, pumasok si Jesus na doon inalipin ng masamang espiritu ng demonyo. Ang sabi roon, bigla siyang tumakbo, lumuhod sa harapan ng Panginoon. Nakakayang isipin na ang demonyo pa ay may tamang pag-iisip. Kumikilala ng tamang ng sasambahin. Lumuhod sa harapan ni Jesus ang demonyo. Kaya ang pagkilala sa Diyos yan ang tanda ng Panginoong pag-iisip. Pagkilala at gumawa ng pinakamabuti para sa Panginoon. Kaya ikaw, nasa online ka, hindi mo pa nakikilala ang Panginoon bilang Panginoon at kapagligtas sa iyong buhay. Ang dapat mong gawin, kilalanin mo sa Jesus. Yung sinasabi ng awitin, sino ang tunay na walid? Wala ng tao, wala sa tamang pag-iisip yung mga taong ayaw tumanggap, kumilala sa Panginoon dahil si Jesus kinikilala maging ang mga demonyo. Kaya gusto mo kung mapatunayan mo na sa tamang pag-iisip, tanggapin mo siya. Kaya sa online, mananalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon. Ulitin mo ang katagang ito, ituloy mo ito iyong sariling panalangin. Panginoong Jesus,
Inaamin ko po, ako'y nagkasala. Ako'y nagkulang sa iyong harapan. Kabalit, ang dalangin ko po, patawarin mo ako sa mga hindi tamang pag-iisip na aking ibinango. Kaya sa oras na ito, kasama ng aking buong puso at pag-iisip, ng aking buong katinuan, nagpapasya akong tanggapin ka bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Binubuksan ko ang aking puso, inaanyayahan kitang pumasok at maghari sa pinakasentro ng buhay. Isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya sa pangalan ni Jesus. Amen. So tulad ng sinabi ko, ang isang tamang pag-iisip, kahit kaano ka kasama, dahil nakita natin dito sa ating pwesto ang demonyo nung makita si Jesus, lumuhod at sumamba sa Panginoon. Yan ang tunay na isang tao yung nasa tamang pag-iisip. Marunong kumilala ng Diyos. Oras na ito, bubuksan ko ang tanda ng ating pagkilala, pagiging tapat sa harapan ng ating Panginoon. Lord of God, maraming po salamat sa iyong kabutihan, O God. Maraming salamat sa iyong biyaya sa lahat ng bagay na pinagawa mo sa aming mga buhay, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord of God, O God. Ang mga bagay na hindi mo kayang ipangusap. God, ikaw ang mangusap sa amin, dakilang Diyos. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tulungan mo po kami, Panginoon, gumawa kami ng mga buti, pinakamabuti, hindi dahil sa kung ano kami, hindi dahil sa aming emosyon, kundi dahil sa mahal ka namin at gusto namin papurihan ka at paglingkuran dakilang Diyos. Gagawin namin ang pinakamabuti dahil sa iyo. God, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya dakilang Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tulungan po, Panginoon, ang lahat ng tahanan na ito. God, mag-usap ka at patuloy mo buksan ang kanyang puso kay Sipan o dakilang Diyos. God, marami pong salamat sa iyong kabutihan. Pagpalain mo ang iyong anak. Patuloy mo siya, Panginoon, palawakin ang kanyang puso at isipan. Gumawa ng mga bagay ng pinakamabuti sa iyo, God. Lord, pagpalain mo, God. Ilusik mo ang iyong mga anak. Yes, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord of God. Hallelujah. Amen. Dahil natin tumayo, kita natin ang Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagkubilan ng God. In the endless world, no one could explain how much you deserve. You're wicked, all I have is yours. Everything you're right. I'll be more than a song. What a song inside is not what you have in mind. You search much deeper within to the way things are been. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm so in love for the things I did, but it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship.
Salamat po na Diyos sa iyong biyaya. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay na iyong ginagawa. Maraming salamat, Panginoon. Yes, O God. Pagpalain mo po, Panginoon. Buksan mo po, Panginoon, ang aming puso, Panginoon, ang aming kaisipan. Tulungan mo kami, Panginoon, ang isipan namin ay aking mahalagay sa kaayusan ka. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, O God. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Amen. God bless you po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng